Lucas Kapitulo 4. Ang pagtukso kay Jesus. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw, at doon siya'y tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar, at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin, at maibibigay ko sa kaninumang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilan. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At, sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang pasimula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bamasa, at do'y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat, at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila, kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil, sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinaponte si Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazare, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita? Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Subalit inutusan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan, at nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, umalis ang demonyo nang hindi siya sinasaktan, namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito, lubhang makapangyarihan ang kanyang salita, nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila,
At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon, pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyenan ni Simon ay may mataas na lagnat kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higa ng babae at iniutos na mawala ang lagnat, at ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila.